Paano nga ba ang tamang pag-manifest or manifestation? Yung bang katulad ng gift na binigay sa akin ng langit na hindi ko naman ginagamit kasi feeling ko hindi kailangan. Yung katulad ba ng sa lolo ko na palibhas sa paborito niya yung mamon, pag humingi siya, gusto niya ng mamon, inisip niya, lumilitaw yung mamon sa harap namin. Iisang klase lang naman po yung mamon na yon, palaging yun lang. Ako naman po, fried chicken noon, pagka hiniling ko, gusto ko ng fried chicken, lumilitaw yung fried chicken. Kagaya nga nung naikwento ko, nagagalit ang lola ko kasi ginagawa ko lang yun pagka tulog na siya, tapos nilalanggam kami. Ngayon po, ang fried chicken naman po kayang-kaya kong bilhin, hindi na kailangan ang manifestation. Pero iba't ibang klase po yan. Huwag pong masyadong padalos-dalos sa pagsasabi na ang manifestation ay galing sa demonyo. Kasi depende po yan kung sino ang gustong mag-manifest at kung paano ninyo ginagawa ang manifestation. May rules po yan. Ganito. Una sa lahat naman ng bagay na nandito sa mundo ay nanggaling kay Ama. Gawa niya para sa atin. Abusado lang tayo. Kahit na po yung kapangyarihang mag-manifest o yung pagbukas ng third eye, likas po tayong lahat ay meron yan dati. Kaya lang kinalawang dahil hindi naman natin ginagamit dahil masyado na tayong umasa sa teknolohiya. Oo nga naman. Bakit naman kailangan mo yung third eye? Hindi mo na nga kailangan ng Webster's Dictionary kasi pwede mo nang i-google lahat or isa AI. Pwede ka magtanong doon. Ngayon, ang manifestation pong alam ko na tama ay ganito. Una sa lahat, kung meron kang bagay na gustong-gustong makamit, ipagdasal mo. Hilingin mo sa langit. Hilingin mo kay Ama. Pahimingi ka ng tulong kay Jesus. O kay Mama Mary o kung sino man na gusto mong dasalan. Pero kailangan pure yung intention mo. Pure din ang puso mo. Kung saan mo gagamitin. Paano mo gagamitin. Kung ano man yung hinihiling mo. Ngayon, pangalawa, after that, since mind is the builder, tandaan niyo po yan, the mind is the builder. Kailangan, kaya ninyong makita in your mind's eye kung ano yon. Kung kotse, kunyari kulay pula, dapat kaya mong makita pagka sinarado mo ang iyong mata, kaya mong makita yung kotse na yon o yung van na yon, whatever it is, kahit anong klaseng vehicle, yung details dapat nandun. Ano po? Pagkatapos, kailangan sa iyo, parang natanggap mo na. Nasa iyo na yun talaga. Because remember, this is a serious matter. Hindi to biro. Alam nyo, may parallel world. Merong isang world na meron ka na nun, merong isang world na wala ka nun. Yung sa kabila, meron. Yung sa kabila, meron. Number 3, kailangan deserving ka. Kasi maski na magtuwad-tuwad ka dyan, kai-imagine o kadadasal, kahihiling, kung hindi mo naman deserve na makamtan yon, hindi mo makakamtan. Unless, dito papasok yung sinasabing sa demonyo. Meron kasing TikToker na sinabi, evil daw at devil daw ang nagbibigay ng pinanggagalingan ng manifestation. Aba, hindi yung totoo yun. Depende sa tao. Kung demonyito ka at ang hinihingi mo ang hinihingan mo ay demonyo or evil spirit. Kasi totoo po may negative spirit, may good spirit, may white, may black. Pag doon ka humiling, kapalit ng iyong kaluluwa, natural, makakamtan mo yun. Pero sa kanya galing. Sa demonyo, hindi pala dito, sa baba. Ganun po yan. Ako, maditalye po yan. Normally, pag kami nagtatanong sa aking classmate ko tungkol dyan, or topic of conversation pagdating sa live ko, pwede ko pong detalyehin yan. Malalim po yan eh. Hindi ganun-ganun. Regalo po ng langit, yung kung iisipin mo yung mga... Pero hindi mo rin po pwedeng gamitin sa loto, ang mahal ng kapalit. Hindi nyo po pwedeng lahat sana ng nakakapag-manifest,
ubod na ng yayaman. O lahat ng kayang mag-imagine in their mind's eye ng mga bagay ng gusto nila, lahat meron na. Hindi. Kasi nga, hindi ganun yun. Merong rules na dapat mong sundan. Dapat ipagdasal mo sa langit, ha? Hilingin mo na kung ito ay sa ikabubuti ng iyong kaluluwa at ng mga taong makikinabang nito, kung maari ay ibigay sa iyo. Saka mo imaginein. Hindi ba? Kung hindi naman ikabubuti ng pagkatao mo, ng kaluluwa mo at ng mga minamahal mo sa buhay, hindi talaga ibibigay sa iyo. Dahil mapagmahal ang Diyos, mapagmahal ang Ama. Hindi bibigay sa iyo ang mga bagay na alam niya, dahil higit sa lahat, siya nakakaalam ng lahat. Alam niya na hindi mabuti ang patutunguhan. Kaya huwag masyadong maghihinanakit o mafo-frustrate. Kasi ang the best thing that we can do is to count our blessings. Bilangin po natin yung mga bagay na meron tayo kahit na gaano kahirap ang ating kalagayan. Katulad ng may taong bulag, at least tayo nakakakita. Kaya pa nating maghanap ng makakain kahit sa basurahan. May taong yaman-yaman, putol naman ng paa. Merong pagkaganda-ganda, may cancer naman. Count your blessings. Kahit maliliit na bagay. Kasi lahat naman na nangyayari sa buhay natin ay dahil din sa mga ginawa natin. Ngayon, iba rin po yung tungkol sa star. This has something to do with astrology. I know a little bit of astrology, but this is from the things that I learned from being what I am. Ibig ko sabihin, natutunan ko to kasi nakikita ko yung taong mataas talaga. Pero hindi ibig sabihin na ang taong ito, como napakataas ng star, ay siguradong mabuting tao. Hindi rin po. Depende kasi yon sa atin kung anong pipiliin natin. Kasi palagi tayong may pagpipilian. May gift of free will. Yan, regalo sa atin yan. Para rin matest kung paano natin dadalhin ang ating buhay, kung saan tayo pupunta pagdating ng paghuhukom. So, may choice ka palagi kung tama o mali, kung black or white, kung good or bad. Pagka nasilat ka, nagkamali ka ng pipiliin, natural. Pagbabayaran mo yun. Lahat ng masama at mali na ginagawa ng mga tao ay pinagbabayaran din natin. Hindi yan gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos na lahat tayo palaging palpak. Siyempre proud siya pagka tama ang ginagawa natin, pero mabilis siya magpatawad. Pero kailangan buong puso't kaluluwa kung manghihingi kayo ng tawad. Ganun lang po yon. Actually, hindi ko pwedeng sabihin yun lang eh. Hindi ganun kasimple. Tandaan nyo lang. Piliin ninyo kahit gaano kahirap yung kalinisan ng puso. Huwag kayong mananakit na mananadya. Tao lang tayo. Nakakapanakit tayo nang hindi natin sinasadya. Mag-sorry afterwards. At huwag magtanim ng galit. At patawarin din ang sarili para makaurong tayo. Yung pong mga humihingi sa akin ng dasal, palagi ko pong tinutupad. Palagi, tuwing magdadasal po ako, ginagawa ko po yon. Huwag kayong mag-alala. Sana nakakatulong kahit na papano. Andito lang po ako. Ako po'y servant lang. Ako po'y takapaghatid lamang ng mga bagay na nalalaman ko na dapat ay makatulong kahit papano. God bless everyone. I love all of you. Salamat po.